Rolling. May ka-upload din eh. Hindi naman ako putol siguro dito. Siguro naman. Oh, walang date. Ay, sorry. But hindi picturean. Mamaya na. Amen. Hey, hello. This is Daddy. I am Mami, here at The The Meat Meat PH. Sabi ka na naman. Alam ko, nararamdaman ko. Ayan. Good morning. Tayo magagising ka. Ito talaga, yung literal na bagong gising. At overtime. Para sa mga watchers natin na sipon bigla. Matulog ka. Okay, ito na naman tayo sa ating dam. Dapat na may tulog ka. Oo. Sa ating comments and suggestion, violent reaction, point of views. suggestion. Ano pa ba yung ano? Hindi na natin na perfect yung ano yun. Basta. Basta hindi natin na perfect. So, talk of the town. Yes. Ano, grabe. Yung kaya namin... Filipino Pride. Yes. Which is Alex Ayala. Ayan. Nagkaroon kami ng thought na, bakit hindi natin i-episode na isa? Mag-ano tayo? Kasi personally ako, mahilig ako sa sports. And lagi akong nanonood ng tennis talaga. Wala pa si Alex Ayala, nanonood na ako. Di ba nga, Mami? Hindi pa tayo magkakilala. Kasi yung mga big names, Federer pa. Nadal, si Djokovic, yung big three. Tapos yun nga, yung si Serena Williams pa nung sa babae. Tapos pumasok ang Alex. Pinakilala mo pa sa akin. Oo, pinakilala niya personally. Oo, nag-dinner kami sa isang restaurant. Di ba ka? Tapos pumasok na ang Alex Ayala, which is Filipina. Nakakatuwa. Congratulations kay Alex. Di ba? Lahat tayo proud na proud sa kanyang na-achieve. And madami pa siyang mararating. Kahit yung anak namin talagang siya kilala. Hook na hook din. Oo, kilala niya si Alex Ayala. Daddy, si Alex Ayala yan. Winner siya. Gusto ko, paglaki ko, gusto ko para akong si Alex. Ganun ang gusto niya. Tapos then yung sinasabi niya. Tapos, ina-update ko siya. Sabi ko, anak, panalo si Alex. Yung parang natutuwa din siya. Tapos natutuwa siya, nagkaklap-klap pa siya. Yun, let's get to know who Alex is. Okay. Tapos, i-discuss natin yung mga recent achievements niya. Saka yung mga points of view namin. Mga thoughts. So, basa. Alex Ayala, the historic trailblazing Filipino professional tennis player who has captured global sports attention. If you are looking for another figures named Alex Ayala, such as the MMA fighter, oo, merong name na Alex Ayala. Pero yun, MMA? Oo, MMA. Kaso yung kanyang Ayala, Tagalog na Ayala. Film professional, please let me know. Assuming you mean the tennis sensation, here is the breakdown of her profile and historic achievements. Ito according pa rin sa AI mode ni Google. Yes. So Google, salamat po. Full name. Oo, yung player profile. Profile. Full name, Alexandra Maniego Ayala. Date of birth, May 23, 2005. 21 lang siya, grabe. So, at the age 21, talagang achievement niya, diba? Ang kanyang pangalan umaalingaw-ngaw. Umaalingaw-ngaw, grabe. Training ground, Rafa Nadal Academy in Spain. Yan, si Nadal. Kasi nga, ang idol niya is Rafael Nadal. So, dun siya nag-school for tennis. Highest WTA. What is WTA? Yung World Tennis Association.
singles ranking world number 20, achieved on August 3, 2026. Just this month. Yes, making her the highest ranked Filipino player in WTA history. Ayan. So, nagsimula ata siya ng 100 plus, yung naging professional tennis player siya, parang 100 something. After, nung kasing nakita ko nun parang sa Facebook, after 6 years pa, parang ganun, if I'm not mistaken. Ngayon ay pasok na siya sa world number 20. Yes, So, talagang from 100 something. Diba, Tinatrabaho talaga. Mm-mm. Kumbaga, kaya nakaka-proud. Tsaka yung nag-evolve siya, gumaling siya sa mga, kasi nga nakakalaban niya yung magagaling, tsaka yung mga, nakaka-aral siya ng techniques. Tsaka yung mga, yung mga dating pinapanood lang niya, nakalaban na niya. Di ba? Yung, basta, madami siyang achievement. Tapos, i-discuss natin yung kanyang educational background. Okay. Meron ka dyan, May? Yes. Ito. Educational background ni Alex Ayala. Mm-hmm. Alex Ayala studied at Immaculate Conception Academy in San Juan and Colegio San Agustin in Makati before moving to Spain to train and complete her education at the Rafa Nadal Academy in Manacor, Mallorca, where she graduated in June 2023. Anong course? Wala sa ulang sinabi dyan. Wala. Ayan, ito lang. Wala siyang ano. So, ano siya nag-aral sa Immaculate Conception? Sa Immaculate Conception, dito sa San Juan, tsaka sa Colegio San Agustin sa Makati. Tapos nag-move sila sa Spain para mag-aral nga siya sa Rafa Nadal Academy. So, kung titingnan, parang yung parang may kaya na si Alex, no? Kasi ang magaganda yung mga Immaculate. So, sa yung tennis, yung sport na tennis is not for everybody kasi kailangan may pera. Na? Parang gano'n. Siguro hindi din. Kasi nga yung iba, di ba, yung mga wala naman kasi ng pera na asa sa scholarship. Kaso sino naman sa'yo ng scholar na dun ka papasok sa academy ni Rafa Academy. Di ba ga, parang papapasok ko na nga lang kita. Gusto mo doon pa. Pero siguro may mga ganang tao yung talagang sige, nakita ko may potential ka, meron ka namang why not, di ba? Pero siguro napakamahal doon sa school na yun, Spain pa. Tsaka yung kung free lang yung pag-aaral nga. So lahat sana mabibigyan ng chance kung meron man Tsaka, di ba? Pero let's give it to Alex. Talagang kung ano man yung kung ano man yung estado niya sa buhay noon. Siyempre, dumaan din siya sa hirap bago ma-achieve yung ganyang katanyag. Di ba? Ano ba yung famous? Ganyan ka-famous na siya, no? Kasi, yun nga, yung isang i-discuss natin, ay yung kahit saan siya pumunta, may mga Pilipino kasi. At kung ibibigay natin kay Alex, ibigay din naman natin sa mga Pilipino. Na sumusuporta. Oo, kasi grabe din naman talaga. Kasi nakilala si Alex dahil din sa yung crowd ng ng mga Filipinos na doon makikitang may pagkakaisa pa rin tayo. Oo, tapos tanda mo yung sinabi mo nung isa na, yung binasa mo sa akin na article ba, yung sinabi mo na hindi pwedeng doon lang sa stadium na yun na maglalaro si Alex kasi sa dami ng Pinoy na nanonood, yung ganon. Yun, yung kasing demand niya. Yung halimbawa nga yung seating capacity is halimbawa 2,500. Hindi pwede siya doon. Dapat doon siya sa doble nun, 5,000. Kasi grabe ang Pinoy sumuporta. Ang daming bibiling ticket kapag hindi si Alex. Hindi lang Pinoy, di ba? Kahit yung mga kilalang tao, talagang as in pinapanood siya. Oo. Yung mga din, nagiging curious na kasi yung mga ibang lahi. Yung mga ibang nationality. Nanonood na din. Kasi nga, kung titingnan nyo, fun to watch talaga si Alex. Kung makikita nyo, may improvement na hindi yung parang putyo-putyo na ano bang putyo hindi yung parang laro-laro lang. Oo. Talagang may makikita kang maganda. Hindi, tsaka kasi talagang kaya siya makikilala kasi di ba yung kilala mo na tennis player na ang galing yan, rank ganito yan.
matatalo niya. Parang, sino ba tong Alex Alex Ayala Ayala na na to? to, Para tama. makikurious ka, kaya din yung pangalan niya, kumbaga sa ano. Panoorin nga natin, tingnan nga natin ang game niya, tingnan natin kung paano siya ng game. Kumbaga sa ano, yung curiosity ng tao, nagiging nagiging hatak para mas maraming manood sa kanya. Good observation yun kay Mami kasi nga bakit niya naggagawa ng paraan or bakit nga niya nadidefeat yung mga matataas na rank. Kasi ano yun malaking factor yun kung para panoorin mo. Kasi, parang baguhan, tas biglang, tinatalo niya. Pero hindi lang ito. Si ganito din. Yung ganon. Yung marami hindi mo masasabing swerte lang Di ba? Kasi napatunayan, yung siguro yung mga 1, 2 beses, swerte yan, sinuwerte lang. Pero yung ang daming beses na niya napakita yung galing niya, napatunayan niya yung galing niya. Extraordinary na yun. Tsaka kahit hindi niya tinalo, kumbaga sa ano lumaban yung seven mo. Nakita niyo yun? I-zoom natin. Yeah, we'll be right back. Ayun, and we're back. Ano nangyari? So, ano nangyari sa ilong ko? Kung ano yung daloy ng galing ni Alex, ganun din yung daloy ng seven. Kasi, maisingit ko lang. Ako'y natulog kasi ako walang tulog kanina. Pag ako alam mo yung bagong gising, yung nag-allergic rhinitis ako, karinig niyo. So, kanto mama, daming ngipin. Hindi, naano niya yung sarili niya. Dinidepensahan niya yung pagtulog ng seven niya. Tsaka siya, meron talaga siya ugali na natulog yung seven, hindi niya alam. Pwede ganito na lang ako. Going back kay Alex. Mamaya tumawa ha. So, interview ka na naman kasi nalabat yung isa naming ano tawag dito? Mike. Ano yung pinag-usapan natin? Yung niya, yung sa crowd. Yung paghatak niya sa crowd. Yung pinapanood siya, nakikurious yung mga iba-ibang nationalities. Totoo. Kasi binigyan, yun nga yung tsaka hindi lang Mami ang mga crowd. Pati yung players. Kasi yung I have to mention yung si Coco Gauff ba yun? Coco Gauff, si Pegula, yung mga recent si McNally, yung mga very sport talaga na yun daw ginugal ko pa nga yung kasi syempre English yung daw demographic na ibinigay ni Alex sa sport na tennis ay talagang kakaiba. Which demographic? Base sa search mo. Ayan. Yan yung demographic. Ayan tingnan nyo na lang. Nakalimutan ko kasi pero ayan yung demographic. Magandang word yan. Nagagamitin mo bang araw-araw? Hindi naman. Hindi ka kasi kailangan na iyon. Which is nakaka-proud bilang Pilipino ka din na ang saya. Kasi meron na naman tayong isang parang yun nga yung step yung parang sumusunod sa stepping stone ni Manny Pacquiao. But may nabasa ako na isang yung isang siya sa Facebook, nabasa ko lang siya, sabi niya. Ano yan? Vlogger na nagko-comment yung ganun? Parang, siya na sabi niya, di ba dati, lagi pag kami ibang tao, pag kami sa atin, sa ibang bansa na, ibang nationality, sasabihin, where are you from? So pag sinabi nating Philippines, ang agad nila, Manny Pacquiao. Ngayon daw, once na sinabi natin, where are you from? Pag sinabi natin Philippines, Alex Ayala. Dalawang name na ng Pinoy yung masasabi nila. Hindi na lang Manny Pacquiao kasi meron ng Alex Ayala na kilala sa buong mundo. Ayan, Alex clap talaga. Kaya ba nating maglagay ng mga yung mga
video clips ni Alex ng mga tira, ganun sa kaya. Okay, very good sa ating editor. Very good din yan. So, yun, Mami. Hindi naman si Alex, marami pa rin. Yung mga Olympians natin, sinda Hayden Diaz, Si Obiena, di ba? Obiena, Carlos Yulo. Soon, mag-ano, pero this will be dedicated to Alex Ayala lang. Kasi ngayon ang title namin. Tapos, talagang masayang-masaya ako personally. Kasi nga, si Alex ay gusto ko yung napapanood siya. Syempre, kasi nga nagpapapanalo siya. Pero Yung noon, nanonood siya yung kahit may nakaharang doon sa screen, pinapanood niya, kahit hirap na hirap siya. oo, kasi hindi ko pa alam kung sa manonood ng free. Kaya yung mga ano naman yan, ipalabas nyo na ng free. Kasi kami wala mga walang subscription, wala. Talagang score lang ang tinitingnan ko nga minsan. Oo, ganun lang. Tapos pagka makikisigaw na lang din siya sa crowd pagka sumigaw yung Pinoy. Ganun ko kagustong panoorin siya. Tapos noon nagpupuyat pa ako, pero ngayon, kasi nga iba-iba yung time sa ibang bansa. So, panggabi yung work ko, napapanood ko na. Kahit ano lang, yung walang sound. Kasi nga pag sa work, hindi pwede. Tapos noon, di ba, hindi naman nagpapapanalo dati sa Alex. Nung nagpapapanalo siya, talagang nakakatuwa, mas lalo siyang nakakatuwa panoorin. So, ayun nga, yung dadating talaga yung time mo, yung bubong yung name mo, yung kumbaga sa parang, ayan, katulad ng example nitong amin. Yan, kami, pa-podcast, ganyan. Parang, dami naming uploads, dami naming reels, ganyan. Pero wala pa nakakapansin. Pero alam namin soon, dadating din yung time namin. Totoo, kasi may mga ilan nga, katulad nung naka-feel kami na, medyo nakakatamad na kasi nga, parang wala naman nangyayari. Pero meron siguro, meron nga ang nangyari. Ina-approach kami ng ilang tao na, pinapanood ko yung ano nyo. Uy, nagbablog pala kayo. So, ayun, yung parang, ay, nakakatuwa. Meron pala talaga. Yung kumbaga sa oo, malalapit na tao sila sa amin. Na parang inaano namin, naano nila, nakita nila, napansin nila. Di ba pwede naman na dumaan lang sa nila, sa wall nila, tas parang scroll. Yun lang, lalagpasan. Pero bakit nagkakaroon sila din ng curiosity na tingnan nga natin kung anong mga pinagsasabi nito mga ito. Tsaka ang sinasabi nung pinapanood. Di ba? And going back, meron pa tayo sa achievements, may. Ito yung mga, isa-isa lang namin yung mga achievements ni Alex Ayala. Na doon sa tennis world. Ayan. Ayan, yung historic WTA Tour and Pro Achievements ni Alex Ayala. Maiden WTA 500 title. Ayun, yung recently, yung siya ay nanalo bilang champion sa 2006 Mubadala City DC Open. 2006? 2026? 2026. Na-defeat niya nga si Jessica Pegula. The world number 4 yan. Tapos highest ranking niya siya, world number 20 as of August 3, 2026. Excuse me po. So, ayun, nag-start na yung kanyang allergy. So, ito pa yung mga achievements ni Alex, yung Giant Slayer status, grass and hard court success, Grand Slam breakthrough, WTA 1000 semifinalist. Hindi ko nababasahin yung captions kasi ano ko naman siya dyan, pa-flash ko. Tapos ito yung sa Junior Grand Slam milestones. Ito yung before her stellar professional accent, Napik niya nung junior, ranking niya yung world number 2 doon sa junior Grand Slam. Tsaka sa junior ranking, number 2 siya. Yun ay noong 2022 US Open. Tapos, yun sa won the girls singles title, becoming the first ever Filipino to win a junior Grand Slam single tournament. 2021 French Open. Kailangan kong basahin kasi para ma-gets nyo din pala yung Won the girls doubles title alongside Oksana's, paano basahin yan? Selekmetiva.
2020 Australian Open, won the girls doubles title with Priska Madeline Nugroho. Tapos, yung kanya naman dito sa Philippines, yung kanya national and regional honors ay yung sa Southeast Southeast ASEAN Games, yung sa SEA Games. SEA Games. Secured multiple medals representing the Philippines, including individual and team podium finishes. Les Petits, as champion, won the prestigious U14 tournament in France in 2018, defeating future Wimbledon champion Linda Noskova. Yun. Ang dami. Dami niyang achievements. Tingnan nyo. Di ba sa dami niyang achievements, ngayon 2026, nag-boom yung name niya. Oo. Tas ngayon siya, yun, kasi hindi niya ma-achieve lahat yan sa hard work. Tsaka yung achievement nga niya na tinarabaho niya talaga para mag world number 20. Tapos ngayon nga, ang next na wish ko sa kanya ay yung dun sa Grand Slam. Kasi yung Grand Slam, mami, yung 4 na pinakasikat na open. 'Di ba may mga open yun, yung mga iba't ibang lugar, Toronto Open, yung Cincinnati Open, iba-iba. Yung Australian Open, US Open, French Open, at saka yung ano ba yun? Wimbledon, yung sa grass, sa clay, tapos yung iba-iba yung ang naglalaroan nila ay yung kulay, yung grass, yung kulay green. Tapos yung kulay blue. Ano mo na yun sa akin dati nung pinapanood natin si Nadal. Okay, napaliwanag ko naman sa kanya yun. Basta yun yung 4, yung Grand Slam ang tawag doon. Yun yung pinakasikat na 4. So sana doon na siya mag-champion sa susunod. Alex, we wish you the best of luck. Yes. Tsaka nga nung last time, kasi si Alex, di ba parang meron siyang game na yung singles, tas di ba meron siya ng doubles. Yung everyday meron siya. Sabi ko, parang nakakaawa naman si Alex kasi meron siyang singles, tas meron siyang doubles araw-araw. Ang sabi ni Daddy, kasi work niya yun eh. Naisip ko, oo nga naman, kasi ang tao, nagtatrabaho, araw-araw din. So, ibig sabihin, siya, kahit siya napapagod, trabaho niya yan. So, kinakailangan din na araw-araw. Ganon pag ikaw ay athlete or sport, ang ano mo, kasi totoo yan, work niya yun. So, kailangan niya mag-train sa coach niya, ganon, ganyan. Ganon talaga. At, yun nga. Yan lang. Kasi, Kasi singa-singa yung ano. hindi titigil tong ano ko hanggat hindi ko na ilalabas itong aking allergy. So, don't forget to like, share, and subscribe sa aming Facebook, YouTube, and TikTok. Yan. And till our next podcast, please, pamalitan nyo na may pay, ano kami. Again, yes, this is Daddy. I am Mommy, here at The Meat PH. Bye! Yung mic, bumigay na naman.